Hello Armando Magnaye, good evening. Good evening din. Sige bro, ano tanong mo bro? Ang tanong ko, ah, patungkol sa meron kaming magaganap ngayon na nagaganap na selebrasyon na tinatawag na Idil Adha. Kahit pa sabihin natin na ito ay para sa amin lamang at hindi naman connected sa inyo, batay sa history ng Biblia, ito ay nakasulat din sa Genesis, yung pangyayari sa covenant kay Abraham, yung pangyayari kay Abraham kung sino ang inialay ba o si Isaac ba o si Ismael. Yes. So ang tanong mo, kung na naganap yun, meron bang fix na lugar na binanggit kung saan inialay si Isaac at bakit hindi ito isineselebrate o ginagawa ng mga Kristiyano samantalang naniniwala naman sila sa pag-aalay na yon? Bakit ang nagsasagawa nito ngayon ay mga Muslim? At ipinapakita nila yung mga lugar kung saan nangyayari, paano nakarating at stage by stage hanggang sa lugar kung saan inialay na sa aming katuruan, ang nakalagay na inialay ay si Ismael. At medyo marami yung katanungan doon. Ang pinakapunto ko pala sa tanong ay yung ebidensya na merong aral sa Biblia na hindi pinapansin na malinaw na nagbibigay ng kasinungalingan patungkol sa pag-aalay kay Isaac o kay Ismael. Ang ebidensya na sinasabi ko na sasabihin namin batay sa aming pag-aaral ay sa panahong isinilang si Ismael ay 86 years old na si Abraham, samantalang nang isilang si Isaac ay 100 years old na si Abraham. Ibig sabihin 14 years old o 13 to 14 years old ang pagitan ng magkapatid. Tapos nung inialay na si Isaac na tinutukoy sa Biblia, ang sinabi, ang kamahal-mahal mong anak at ang bugtong mong anak o kaisa-isa mong anak na sumasalungat sa tunay na pangyayari na hindi pwedeng tawaging kaisa-isang anak kung meron namang kapatid na mas nauna pa sa kanya, si Ismail nga. At doon sa pagpapalayas naman ni Sarah kay Hagar, ang tinutukoy na kasama na bata ay sanggol, samantalang nung isinilang si Isaac, halos kaya nang buhatin ng anak niya ang kanyang ina. Pero baliktad ang sa kwento sa Biblia na tinutukoy na sanggol ang dala ni Hagar papunta doon sa pagpapalaya sa kanya, doon saan mandadalhin sila ni Abraham. So yun ang katanungan ko, bakit may usapin sa Biblia na kapag binasa mo sa Genesis, may dalawang uri ng bata, magkaiba ang edad, malaki na si Ismael, nang isilang si Isaac, pero nang pinalayas ni Sarah si Hagar, ang bit-bit na anak ay maliit pa, naging sanggol ulit. Kung inyong lilinawin yan, pwede nyong linawin. Kung may kaalaman kayo sa kanya, kung hindi naman, wala na pong mahabang usapin. okay. Pwede nyo na po itong masagot? Based sa pagkarinig ko, natatanong ka kung bakit hindi nagse-celebrate ang mga Christian sa celebration na yan, na Idil Adha. Oo. Unang-una, ang turo sa Idil Adha, si Ismael ang inialay. Hindi kami magse-celebrate niyan. Dahil hindi naman kami naniniwala na si Ismael ang inialay. Pangalawa, okay, kung si Isaac ang inialay, ba't hindi kami nagse-celebrate? Dahil hindi naman yan isang Christian celebration. Wala namang kinalaman si Isaac sa pagiging Kristiyano namin. So, actually sa amin, history lang yan sa pananampalataya ni Abraham na kahit mahal na mahal niya ang kanyang anak, hindi niya ito nagawang ipagkait sa Diyos. Turo namin yan na hindi niya ipinagkait ang kanyang anak. Pero it doesn't follow dahil tinuro namin yan, kailangan na naming i-celebrate. Pangatlo, no? Yung doon naman sa kaisang-asang anak si Isaac, gayong andyan na si Ismael.
Okay, si Ismael kasi anak ni Abraham sa sa katulong, hindi sa kanyang asawa. Hindi kinikilala 'yon na nandun sa yan eh. Nasa unang Timoteo 'yon eh. Ano yung bahagi ng yung bro? Yung yung 4:22 yata yun. Teka lang ha. Double check ko lang ha. 4:22 ng hindi pala. Ikalawang Timoteo 4 hindi. Ano nga talata? Nakalimutan ko talata yun eh. Okay. Galatia yata. Tingnan ko lang Galatia ha. 4:22 yata yon. Yan o. Sabi ganito. Sinasabi noon na si Abraham ay nagkaanak ng 2 lalaki. Yan. So, meron talagang turo kami na si Abraham ay nagkaanak ng 2 lalaki. Isa sa aliping babae at isa sa malayang babae. Ang anak niya sa aliping babae ay pinanganak ayon sa kagustuhan ng tao. Yun, no? Ngunit ang anak niya sa malayang babae ay pinanganak bilang katuparan ng pangako ng Diyos. So, mayroong 2 reason. Isa, dahil sa kagustuhan niyang magkaanak, at ikalawa naman dahil sa pangako ng Diyos na magkakaanak ang kanyang asawa kahit na ito'y matanda na. Next, ito'y isang paghahambing. Ang 2 babae larawan ng 2 kasunduan. Ang isa ay tipan sa bundok ng Sinai na kinakatawan ni Hagar at ng kanyang mga anak na pawang mga alipin. Si Hagar ay kumakatawan sa bundok ng Sinai na nasa Arabia at larawan ng kasalukuyang Jerusalem sapagkat siya ay nasa pagkaalipin kasama ng kanyang mga mamamayan. Ngunit ang Jerusalem na nasa langit ay malaya at siya ang ating ina. Ayon sa nasusulat, magsaya ka o babaeng hindi magkaanak. Umiyaw ka sa galak. Ikaw na hindi nakaranas ng hirap sa panganganak, sapagkat higit na marami ang anak ng babaeng nangungulila kaysa babaeng may asawa. Mga kapatid, tulad ni Isaac, tayo'y mga anak ayon sa pangako. Kung noong una, ang ipinanganak ayon sa Espiritu ay inuusig ng ipinanganak ayon sa kagustuhan ng tao, gayon din naman ngayon. Ngunit ganito ang sinasabi ng kasulatan, palayasin mo ang babaeng alipin at ang kanyang anak, sapagkat ang anak ng alipin ay hindi dapat makibahagi sa mana ng anak na malaya. So yun ang reason kung bakit sinabi na kaisa-isang anak si Isaac, ngayong meron ng anak siya doon sa kanyang alipin. Dahil sabi dito, ang anak ng alipin ay hindi dapat makibahagi sa mana ng anak ng malaya. Pero ganun pa man, nagkaroon pa rin ng ng maraming lahi si Ismael, dumami, at kabilang doon yung Arabia. At yung Muslim naman, nagsimula yon doon kay Muhammad, isa namang Arabo. Anong mali bro? Mali na kay Muhammad nagsimula? Okay. Lang. Dapat Muhammadism man tawag sa amin, hindi Muslim. Bro, parang Christianism. Kasi nagsimula kay Kristo, pinangatuan ninyo nagsimula kay Kristo. Kanina sinasabi nyo na hindi nyo tanggap ang celebration ni kay Abraham, pero ang haba ng paliwanag mo tungkol sa sitwasyon ng covenant kay Abraham para lang mabigyan ng palusot yung isang bagay. Alam mo ba ang 12 tribes of Israel, karamihan dyan ay anak din ng mga katulong? Bro. Nag-focus lang ako doon sa tinatanong mo. Kaya wag mo isali. Wag mong isali yung Diyos ang nag-utos. Si Hagar ang nagsalita, napalayasin mo yan, hindi yan magmamana. Ngayon, ginagawa nyo, sinalita ng Diyos. Ginagawa nyo ang Diyos, may kinikilingan. Mali yan. Ito ngayon bro, yung yung sabi mo na hindi kay Muhammad nagsimula. Kahit saang history ka magbasa, ha?
Bukod Eh, tanging, history pin- bukod tangi lang. Wait lang. Bro, bukod tangi lang sa Islamic history mo mababasa na ang Islam daw nagsimula daw yung kay Adan. Sa Islamic history mo lang yan mababasa sa mga author na historian. Pero hindi yan ang reality. Bakit? Yung yung si Alat, Manat at si Alusa, sila yung tinatawag na pre-Islamic goddess. Pre-Islamic goddess. No? Hindi. Kapatid, teka muna. Tanggalin ko muna. Sumasapo siya. Hindi ako makapag-focus. I-search nyo yung si Alat, Manat, and Alusa. Yung tatlong yon kinikilala yung pre-Islamic goddess. Kung sasabihin natin na ang Islam nagsimula kay Adan, lilitaw na before si Adan, mas nauna pa itong si Alat, Manat, and Alusa. In which hindi pwedeng mangyari. Bakit? Itong si Alat, Manat, and Alusa, before sa time ni Muhammad, kinikilala itong the three daughters of Allah. Before sa ni Muhammad panahon ni Muhammad kinikilala siyang the three daughters of Allah. Si Alat, Manat, and Alusa. Ngayon, nung nagpakilala ng propeta itong si Muhammad based sa history, kanyang pinag-alis yung mga Diyos-Diyosa na nasa loob ng Kaaba. Kasama na doon sina Alat, Manat, and Alusa. Ngayon, ayan, nung magsimula ang Islam, hindi bahagi ng kanilang aral na daughters of Allah itong si Alat, Manat, and Alusa. But the reality is unchangeable. Before nagpakilalang propeta itong si Muhammad, meron talagang kinikilala yung mga Pagan Arabia. Ano tawag na doon? Arabian Peninsula, nakalimutan ko tawag na doon may kinikilala silang mga maraming Diyos-Diyusan. Kaya yon, nang siya nagpakilala ng propeta, pinaalis niya lahat. Kaya si Alat, Manat, at Alusa, kahit i-search nyo pa yan kahit sa ang history, ang tawag sa kanila, pre-Islamic goddess. Pre-Islamic, ibig sabihin, wala pang Islam. O baka pagsabihan tayo ito na mali ang ating nire-research, di ating i-search, pakita natin sa screen sa live ngayon. Ito. Pakita ko lang para makita ninyo na itong si Manat, Alat, and Alusa is mga pre-Islamic deities o pre-Islamic goddess. Okay? Tingnan natin dito search natin to. Para makita ninyo, Manat. Si lang muna, mag-focus tayo kay Manat. Manat. Ito. Ito. Ayan si Manat. Sino si Manat? Manat, yan. Arabic pronunciation, Mana. Yan Sabi, was a pre-Islamic Arabian goddess worship in the Arabian Peninsula before the rise of Islam and the Islamic prophet Muhammad in the 7th century. So si Manat, isa si Manat Manat, Alat, and Alusa. Yan Itong Alat, Manat, and she was among Mecca's three chief goddesses alongside her sisters Alat and Alusa. And among them, she was the original and the oldest. So si Manat is a pre-Islamic Arabian goddess. Pre-Islamic worship in the Arabian Peninsula before the rise of Islam. So hindi totoo na ang Islam ay nagsimula kay Adan. Ito ay nagsimula talaga kay Muhammad. Yung kanilang ang inyo kasi pagkaunawa kasi salitang Islam is surrender to God, no? Yan ay definition ninyo. Hindi naman namin pwede sabihin na
Ano yan? Dahil definition nyo yan. Aral nyo yan, kayo na bahala dyan, no? Dahil aral nyo yan. Ang sa amin lang, huwag mo kaming papaniwalain na before Muhammad, meron ng Islam. O sabihin before Muhammad, meron ng Islam dahil kung meron ng Islam, walang lalabas na pre-Islamic Arabian goddess. O kaya ay maglilib na ako kasi yung tanong ko hindi naman napuntahan yung pagsisinungaling ng Biblia, may dalawang uri ng Ay nako. Ano tayo, sumagot ako. Kung hindi mo matanggap yung aking kasagutan, libre ka naman na huwag tumanggap. Ngayon, kung ikaw naman ay tututol, ikaw naman ang amin tatanungin. Nasaan naman ang ebidensya mo na itong si Alat, Manat, and Alusa, hindi sila pre-Islamic Arabian goddesses? nasa Quran po. Bro, yung Quran bro, inyo yan bro eh. Natural. Hindi. Bro, Quran, ibinabasa lahat ng tao, pati nga sa engkanto, pati sa mga mali. mga sa lahat ng uri ng nilikha kasi hindi mo alam ang Quran. Kaya ganyan ang sinasabi Bro. mo. Kaya batayan nyo history. Kaya Sige bro. Ito tayo bro. History araw, history. Sige bro. Ano tayo bro sa hindi muna ako mag-i-stand as Christian at wag ka munang mag-i-stand as as Muslim. Sa mag-neutral tayo sa bro. Mag-neutral tayo sa history. Meron ka bang history? Hindi. Hindi naman to. Hindi nakikinig eh. Sana ito ha. Dahil ikaw ay kumukontra, batayan mo kasi Quran. Batayan ko naman Biblia. Alam natin na magkakontra yung dalawang yan, hindi magkasundo yung Biblia at Quran. So dito tayo sa neutral. Anong neutral? History tayo. Ating buksan sa aklat ng kasaysayan kung alin sa dalawang aklat na ito ang pabor sa history. Ang Quran ba o ang Biblia? So diyan tayo magano ngayon. Sino ba ang nasa reality of history? Ngayon, sasabihin mo ngayon na based sa ang Islam hindi nagsimula kay Muhammad. Meron ka bang may pakita sa akin, bro, na history? Not Quran, not Bible, history na ang Islam ay nagsimula kay Adan? Meron ka bang may pakita? Nawala siya. Nawala. Nawala. Yan o. Wala na siya. Basta yon tayo based on reality. Naalala ko kasi yung talakayan ni John Rico at saka ni Muhammad Rodriguez ba yun? Sinabi ni John Rico na kasi yung Quran, aral ninyo, Biblia, sa amin, sa inyo sa Quran, si Kristo hindi napatay. Sa amin sa Biblia, si Kristo napatay. So let us based on reality na lang tayo sa history. Mag-neutral tayo. Kasi kahit na anong gawin ko, yung Quran, syempre, pabor sa inyo. Biblia naman, pabor sa amin. Kayo kontra sa Biblia, kami naman kontra sa Quran ninyo. Para magkasulubong ang ating landas, magkasulubong tayo, let's do it in history. Meron bang history na sasabing si Kristo ay hindi naipako sa cross? Doon nahirapan siya yung katalakayan ni John Rico, nahirapan siya doon. Dahil talagang naka-along lang sila, inline lang sila doon sa kanilang Quran. Hindi naman natin yun dahil yun ang kanilang turo eh. Kung sa mga Kristiyano, merong mga natuturo na Bible alone, sa kanila rin, meron natuturo na Quran alone. No? Quran lang. Dahil, kahit na hadith, pag yan, siniko niya ng Quran, mas dapat paniwalaan ng Quran kaysa hadith. Sinabi yan ni Ibrahim Romas doon sa debate nila ni Wendell sa Ozamis. Ako yung nag-video nun eh. Sabi niya, kung sikho na gani sa
sa hadith ang Quran, mas dapat dawaton ang Quran. Na sa Tagalog yun. Kapag binangga na ng hadith ang Quran, mas dapat paniwalaan ng Quran. Yun ang kanilang paliwanag doon. Kaya sa kanila, once inline sila sa Quran, doon sila. Pero sa Biblia ganito rin. Magkaiba ang paliwanag doon. Hindi tayo magkakasundo niyan. Para tayo magkasundo, sa gitna tayo, history tayo. Sino ang pinapabura ng history? Yung turo ng Biblia ba ang nasa realidad? Ang turo ng Quran ang nasa realidad? Doon tayo. Para hindi naman, kahit na abutan tayo ng umaga, walang mangyayari. Walang mangyayari. Abutan tayo ng umaga, walang mangyayari. Quran ka ng Quran. Ako naman, tutol sa Quran. Kahit na balik-balik tayo ng mga mundo, talagang tutol ako sa Quran. Ngayon, ikaw naman, kahit balik-balik tayo ng mundo, tutol ka sa Biblia. So walang pagsusundo mangyayari. Walang pagkakasundo. Para magkaroon ng kasunduan, sa gitna tayo, history tayo. Saan dyan ang pabor sa history? Para magkaalaman. Yun. No, kasi may iba-ibang turo eh. Sabi nga ni Alimuddin Bantilan, may sariling history ang Islam. Hindi natin pwedeng yan dahil meron silang sariling Islamic tradition. Hindi natin pwede pakialaman yan dahil yun ay kanilang tradisyon. Gaya halimbawa ng Eid al-Adha. Kanila yun. Na kanila paniniwala, si Ismail ang inialay ni Abraham. Sa Biblia, hindi si Ismail si Isaac. Kahit sa history, si Isaac ang inialay eh. Pag may nagsabi sa history na si Ismail ang inialay, tingnan mo yung author. Muslim ang author. Yun. So, talagang hindi magkakasundo. No? Ang turo sa Islam at saka turo sa Biblia. Talagang hindi magkakasundo yan. Kahit na anong gawin nating pagpapaliwanag. Okay, so dahil tapos na tayo sa messenger room, lipat naman ako dito muna sa Zoom. Okay, Kuya A, good evening. Hello, bro. Hello bro, sorry, good evening. Good evening po sa lahat. Hello? Yes, hello, bro. Good evening. Yes po, good evening po. Good evening po sa lahat. May tatlo po akong katanungan po. Yeah, go ahead. Yung una pong katanungan ko po, ano po ba yung stand natin po yung sa alam po yung stand natin sa intercession of saints. Naningingi tayo ng intercession sa saints na at least yung panalangin natin or mag-pray tayo sa saints para yung panalangin natin ay madala din doon sa Panginoon. Ang tanong ko naman po, kapag yung sa mga patay, kunwari mama mo, papa mo, lolo at lolo mo, ano po yung stand sa church noon po? Okay, Brother Junre. Yes, Brother, yes, stand sa intercession of the saints, no? Hindi Dalawa- sa saints po Ano pinakatanong mo? Intercession sa mga patay. Kunwari po, namatay, lolo. Kunwari, lolo mo. Ay, lolo mo, hindi patay na. intercession. Bro. Yung sa mga patay, hindi intercession ang tawag doon. Kasi ang intercession natin para yan sa mga santo at sa mga buhay. Ang sa mga patay, ang turo sa simbahan sa kanila, binibigyan natin sila ng perennial link of charity. Pagmamahal na walang putol. No, na kahit na nasa kabilang buhay na sila at kasi hindi naman natin masasabi na automatic yung mga mahal natin sa buhay ay nasa langit na agad. No? Yes. So Yes po. we assume na nasa purgatory sila. So ang turo ng simbahan, kinakailangan natin silang ipanalangin para mabilis ang kanilang purification kasi nasa states of purification sila, Purification. no? Okay. At the present time. So Yes. yung panalangin natin sa kanila, hindi intercession yon. Hindi intercession ang tawag doon kasi ang intercession para yun sa mga buhay natin. We can intercede with everyone, no, to anyone.
Oh, we can intercede unto the saints na nasa langit. Doon tayo makahingi ng intercession. Pero sa mga patay, hindi yun intercession. No, yun ay sa CCC natin perennial link of charity. Link of charity. Okay. Yes, no. So walang putol na pagmamahal natin sa ating mga mahal sa buhay at sa mga kakristyanuhan na kaisa natin sa pananampalataya na nasa purgatorio. Kasi ang kanilang estado doon is nililinis sa pamamagitan ng apoy, no? At Yes. ang isa sa nakakatulong diyan para mapabilis ang kanilang paglaya doon, mapabilis ang kanilang purification through prayers ng mga Buhay. taong buhay. 'Yon, kasi sila sa Militant kanilang church. sarili, yes, the militant church, sila sa kanilang sarili, hindi na sila pwedeng manalangin para sa kanila. But they can pray for us. Yan ang turo ng simbahan, no? They can pray for us, no? But they cannot pray for themselves, for sa kanilang sarili. So ang kanilang inaasahan, yung kanilang inaasahan, panalangin ng mga militante na nasa lupa at ang panalangin ng mga triumphant, yung mga nasa langit. So yun kasi ang essence of mystical body of Christ. The mystical body of Christ is composed of three elements, no? Yung militant, suffering, and triumphant. So yung triumphant and militant, tutulong yun sa mga suffering souls na sa purgatory para mapabilis ang kanilang purification. Maganda so po yun yung ang sinabi mo. simbahan. Sorry po. Yes. Sorry po, Sir Jenre. Maganda yung sinabi mo, yung they can pray for us. Actually, andun papunta yung point ko kaya parang ginamit ko yung term na intercession. Kasi may lang kasi kami, relative na nag-share lang siya na pumunta siya sa sementeryo kasi malaki daw yung problema niya. So, nanghihingi siya ng prayer doon sa mama at papa niya kasi patay na. Parang yun. Kaya yun lang yung parang pinaka-gist ng tanong ko. Kaya parang ginamit ko yung term na intercession. Pero parang sinagot mo na they can pray for us. So meaning, they can pray for us. Yes, they can pray for us. So meaning if we go to the cemetery, tapos parang nanalangin tayo sa mga patay na please pray for us. So they can do that. Ilagay na lang natin sa ganitong perspective, bro, no? Okay. Mas need nila yung panalangin natin kaysa tayo ang humingi ng panalangin nila. So wag natin silang nasa kahirapan na sila ngayon no? Okay. So yung will nila ngayon na alam nila na ayaw nila na mapunta tayo doon. Kasi nasaan na nila, nasa loob na nila yon. Sila na doon. Okay. Tayo naman dito, instead na bigyan pa natin sila ng pasanin, tayo na. Kailangan natin silang mapalaya doon sa purgatory. Huwag naman tayong masyadong sa baga, pabigat na tayo sa kanila. Di ba? Magandang sagot po yun. Magandang sagot po yun. Yes. Yung new perspective, maganda po yun. Yeah. Ganun Yun yung parang, yun yung parang sarili, tanong na hinahanap ko po galing from the authority. In a way, authority pa yun. Klaruhin lang natin, hindi kami authority. Hindi, compared naman po, actually po, compared naman po sa akin, po ako, actually po, yung nga, yung parang relative ko, kinausap ko na ukol doon about that issue. Nag-i-insist kasi siya na, yun nga, yung stand niya na gusto kong pumunta doon para mag-pray. Ang sa akin naman, why don't you pray for the saints? Kung sa mga parents natin, we pray for them. We go to the saints or we go to Mama Mary. But for the dead, we pray for them. Yun yung parang argument namin doon. But parang kinaaro ko lang sa so from people who are more knowledgeable than ayun. Yun na lang, medyo katanggap-tanggap yun kaysa authority, bro. Sige po. Okay. Sana naunawaan mo yung sagot ko, bro, no? By the way, baka maghanap maganda po yung points mo. Yes, kasi biblically, kung maalala mo yung parables ni Christ, no, na yung sabay namatay yung mayaman at yung mahirap. Si Lazarus at yung mayaman. Di ba? Nung namatay yung dalawa, si Lazarus napunta kay Abraham. Yes. Tapos yung mayaman napunta sa tinawag na hell. Yes. Pero theologically, pag hell, hindi ka na pwedeng humingi ng panalangin at wala ng beatific vision. Di ba? Kaya may mga komentarista na
yung napuntahan ng mayaman na yung mayaman na yon, ang napuntahan niya, probably purgatorio yon. Bakit? Meron pa siyang beatific vision eh. Mm. Di ba? Sa account Totoo. ni Lucas Mm. 22. Then, nung nakipag-usap siya kay Father Abraham, nanalangin siya na papuntahin mo si Lazaro dito, i-ano mo yung kanyang Daliri. kamay sa tubig, kanyang daliri sa tubig at ilagay sa kandila kasi sobrang init dito sa kinalalagyan ko. Sabi ni Father Abraham, hindi kasi mahabang panahon ka nang nabuhay sa mundo, wala kang ibang ginawa. O di anong naging panalangin niya doon? Pwede bang papuntahin mo yung si Lazaro sa mundo, pabalikin mo para sabihan aking mga kapatid. 'Di ba? May concern sa kapatid niya. Yes. Na sabihan na magbago kasi napakahirap ng kalagayan ko. So in that sense, in that way, andun yung concept na pwede pa silang manalangin sa atin. Okay. Maganda rin yung point mo sinabi na instead na we ask for their prayer kasi parang naging pabigat pa tayo sa kanila. We give them prayers. We pray Yes for naman, them. no? Kasi Maalis so agad kasi sila nasa sa state of kasi sila ngayon, bro, nasa state of Suffering. purification, purification. no? So talagang mahirap yung kalagayan nila at according sa libro ni Bishop Laramuro, ang pinakamahirap na dinaranas ng mga kaluluwang nasa purgatorio ay yung wala sila out sila sa presence ni God. They are longing for the presence of God. Talagang wala silang mahagilap doon na presensya ng Diyos. Yun daw ang pinakamahirap at pinakamasakit. Yes. Agree. Okay, so yun lang yung sagot ko, bro. Maraming salamat sa tanong. Okay na ba yan? Sa first na tanong po, okay. May additional pa sana ako doon sa yung sa kay Lazarus tsaka sa mayaman pero sa kanalang yun. Sa ibang na lang. Okay. Yung second question ko po, yung parang kasi narinig ko lang to sa yung parang mga debate sa Muslim as against sa Christian. Yung parang contradiction ng Bible. Yung sa Kings 8:26 tsaka 2 Chronicles 22:22. Basahin ko, bro. Yung si Ahaziah na nag-reign siya sa Kings 8, nag-reign siya at 22 years old. Sa Chronicles 2, nag-reign siya at 42 years old. Pero kung Ito pwede na lang nga, basahin natin po for perspective po. Sige po. wait lang nga, basahin natin ha. Ano yan? Anong talata yun? Yung una po, Kings 8:26. Kings. Anong? First King, Second King? Second King, Second King, chapter 8, 26 po. 26. Ito ang sabi. Si Ahaziah ay 22 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem, siya tumira at naghari siya sa loob ng 1 taon. Ang ina niya ay si Atalia na apo ni Haring Omri ng Israel. So dito, 22 taong gulang siya. Sa So, unang 22 hari, 8:26, ganyan. Yes po. Tapos yung ikalawa, 2 Chronicles 22:22. 22, 22. walang 22. Baka verse 2. Sige daw po. Verse 2, 22 ata po. Second Yan, Chronicles po. Second Chronicles 22 verse 2. Si Ahaziah ay 22 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 1 taon. Ang ina niya ay si Atalia na apo ni Omri. 20 ba? Dili, 4. 22 bro. Ayan na, nakikita naman sa screen, no? Ikalawang Kronika 22:2, si Ahaziah ay 22 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 1 taon. Ang ina niya ay si Atalia na apo ni Omri. Okay. Okay na ba yun? Hindi kasi Okay na ba nabasa ko 40. Hindi kasi nabasa ko kasi 42 eh. 22 tsaka 42. Baka sa translation yun, bro. Posible, no? Okay na ba yun? Anong po yun? Anong Bible po yung Ang salita ng Diyos ang ginagamit ko. yung sa atin yan?
Siguro most likely yung nakita ko sa King James Version ata yung tiningnan ko. Yun. Okay. Okay lang. So, So most likely yun, typo yun. okay. Thank you. Thank you, bro. Isa pa po. Ay, isa pa. Sige. Ano pa? Last Pangilan question. na yan. Ah? Pangilan na tanong na yan. Third po. Sige. Third question. Go ahead. Hindi po yung sinabi po the other day ata yun ni Brad Romel. Ang about sa yung isang isang Catholic na naging Iglesia tapos bumalik na Catholic. Hindi pala. Catholic tapos naging Mormons tapos bumalik siyang Catholic. Ang nagsabi kasi si Brad Angel noon, hindi na kailangan ng baptism ulit, which is what I know. Pero yung nasabi kasi ni Brad Romel na after niya magpakumpisal, kailangan niya magbaptism. Parang nag-ano lang na, pero wala kasi nag-react doon eh. Teka. Klaro. Pinanganak siya Katoliko. Yes po. Yung sa nag-testimony dyan po, nagtanong. Pinanganak siyang Katoliko, tapos naging, Mormons, Tapos bumalik siyang Catholic. Katolik. Kumpisa lang, bro. Yan. Yan lang. Kumpisa lang yun, no? Kailangan, Ang dadaan sa bautismo yung yung born sa ibang sekta. Okay. Klaro na po. Kasi nasabi lang kasi, na-mention lang kasi ni Brad Romel, na after niyang magkumpisal, kailangan din niya magpabaptismo. Yung yun, siguro yung asawa niya, born again ang asawa niya eh. Baptist. Bro, hindi. May binanggit siya na parang profession of faith lang uli. Hindi siya magpabautismo. Profession of faith. Yun. Yun lang ang sinabi niya, bro. Pero yung bautismo hindi na. Okay. Hindi, kinaro ko lang kasi yung sinabi mo kasi, Brad Angel, nauna ka kasi nagsagot nun. Tapos sinabing hindi na kailangan yung baptismo. So long as yung baptism is from the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. So wala na. Isang siya lang yan. At lumipat pa siya ng ibang religion, tapos bumalik siya. Hindi na kailangan yung baptism talaga. Bali, ang proseso kasi yan yata, ang pagkakalam ni Bro Romel, after ng kumpisal or before the kumpisal, yung mga bumabalik, pumunta sa ibang sekta. So, mag-profession of faith uli, o isa yun sa proseso yata ang pagkakalam ni Bro Romel dyan. Tapos mag-kumpisal. Okay. Tapos yun lang, tapos pwede na mag-communion. Okay. Okay po. Thank you. Okay, salamat sa Diyos po. Okay na po ako. Thank you po sa lahat. God bless po. Okay, thank you sa iyo, brother Kuya A. Ano tong A? Alabado ba tong A? Baka kapang-anak ko to eh. Okay, no? Dito naman tayo ngayon sa sa messenger room naman ako kukuha ng magtatanong, pero may comment dito eh. From Mike James Antolan Oto. Sabi niya, yun bang si Manat at Usa ay Diyos ng mga Islam? Wala akong sinabi na si Manat, Alat at Alusa ay Diyos ng mga Islam. Nakalagay doon sa referensyang ginamit ko. Kung balikan natin yung referensyang ginamit ko, ang nakalagay doon is siya ay balikan natin ha, ang sinasabi doon ha. Sabi, Manat, kasama si Alusa, tsaka si Alat, was a pre-Islamic Arabian goddess worshipped in the Arabian Peninsula before the rise of Islam. Pag sinabing before the rise of Islam, siya ay wini-worship ng mga doon sa Arabian Peninsula, siyang Arabian goddess before the rise of Islam. Yan sabi ko kanina, nang si Muhammad ay nagpakilala ng propeta, inalis niya yan. Kaya wala akong sinabi na na Diyos sila ng Islam. Wala akong sinabing ganon. Tapos sabi niya, Islam ba yung mga paganong Arabo? Wala akong sinabing ganon. Kaya nga paganong Arabo, sa kanila kasi yung paganong Arabo, di naniniwala kay Allah yun.
Yun sa kanila paganong Arabo, naniniwala kay Allah yun. Wala naman ko sinabi na Islam yung paganong Arabo. Kasi ang Islam naniniwala kay Allah. Yung sinasabi nila ng paganong Arabo, hindi naniniwala kay Allah. Wala akong sinabing ganun. Sabi naman niya, iharap nyo sa akin yung speaker nyo sa live, debate, aantayin ko. Oh, anong gusto mong patalakayin natin? Na sinabi ko raw na si Allah at Manat and Alusa ay Diyos daw ng Islam. Wala akong sinabing ganun. Malinaw na yun i-replay mo Mike, James, Antulan, Otto. I-replay mo yung namin na pag-usapan kanina ni Armando. Wala akong sinabi doon na itong tatlo ito na sinasamba ng mga Arabo before the rise of Islam ay Diyos ng Islam. Wala akong sinabing ganun. Na-miss kaya tayo, hindi ka siguro nakinig ng mabuti, bro, no? Kaya sana next time bago mag-react, i-recall muna. No, dahil alam ko kasi yung yung mga sinasabi ko, no? Mahirap ng mapagbintangan tayo nagsasabi ng ng walang batayan. Wala akong sinabi na Diyos sila ng Islam. Okay? Okay, wala akong sinabi na Islam yung paganong Arabo. Wala akong sinabing ganun. Okay, no? And then let's move naman tayo ngayon doon sa Messenger Room. Unang nag-raise ito si Josica Angoy Yabis. Okay, Ate Josica, good evening. Good evening po. Good evening po, Kapuntos. Hello, good evening, te. Bro. Yes, bro. Good evening. Meron lang po akong dugtong ng katanungan. May kasama kasi ako. May kasama ko kasi, bro, dito, nagtatanong kung about sa purgatory. Ikaw nga mo tanong. Ano ba yun? Katoliko yung kasama mo, te? Katoliko hindi? Katoliko, bro. Kasama din yan sa simbahan, pero alam mo naman natin na hindi tayo lahat nakakaalam sa aral. Gusto lang niyang maliwanagan, bro. O kung dapat daw ipagdasal talaga ang mga patay na. Kasi anong rason? Yun po. Yun lang. Kadugtong kanina, yung katanungan. So ang tanong niya, kung saan daw mabasa, bro, sa Biblia yung mga patay, kasi may nabasa rin ako dati meron nga akong nasa biro, hindi ko na mahahanap. Na ipagdasal ang patay? Oo, bro. Okay, bigay natin yan kay Brother Junre. At saka good evening din kay Brother Wendell Talibong ng Uzami City. Brother Wendell, good evening, Brother Wendell. Wala. Pahinga, Brother Wendell. Sige, Brother Junre, sagutin mo yan, Brother Junre. Yes, maraming talata sa Biblia, kapatid, no? Yung dos Makabiyo nga bro dyan do si 3 hanggang 5, bro. 3 o 4 hanggang 6 yata. Anong version ba basahin ko? Good News? Good News. King James Version? Yung sa Good News lang. Yung sa Good Tagalog. Wala sa Dos akong Makabiyo dito. Meron ako King James Version. Sige, yan na lang. Parehas lang naman yan. Katolik naman yung galing. 2 Macabeo 12:43. Okay. Buksan muna natin yung aking Biblia. Ito ay galing sa 1611 King James Version. Asan ba 'yon? Wait lang ha. Para mapakita natin sa screen. Sa internet na lang bro dyan para Tagalog. Mas maganda yung King James Version kasi baka masabi nila na Para kasali lang di ba? Para tayo makasiguro tayo na yan ay King James Version. Yan. Ito ay King James Version baka sabihin niyo hindi yung King James Version. Ito na yan Yan The Holy Bible 1611 edition King James Version. Yan King James Version. Ito, King James Version, kaso nga lang, inalis nila noong 18th century. Ang nakalagay doon sa 2 Macabeo 12:43 hanggang 45.
Ito pala, 44 hanggang 45. Ang sabi ganito, for if he had not hope that they that were slain should have risen again, it had been superfluous and vain to pray for the dead. Ano yun? Sa Tagalog, kung hindi siya umaasa na yung mga napatay ay muling bubuhayin, isa lamang kabaliwan ang ipagdasal ang mga namatay na. Ayan ha. So, yan, so napakalinaw, no? At ang kabaitan kasi ng Diyos, kapatid, hindi lang para sa mga buhay, para din sa mga patay. No, Ruth 2:20, bro, Jando, KGB. Okay, ano yan bro? Ruth 2:20. Okay, tingnan naman natin sa Ruth 2:20. Iba ang mga root nasa ano na yun, nasa Old Testament. Yan. King James Version bro? King James Version? Oo. Old Testament pa ba? Okay, Ruth. Ruth, asa mo yung Ruth? Ruth. Ito ay ito. Ruth chapter 2 verse 20. 20. Sabi sa Ruth 2:20. Yan. And Naomi said unto her daughter-in-law, blessed be he of the Lord, who hath not left of his kindness to the living and to the dead. And now said unto her, the man is near of kin unto us, one of our next kinsmen. So napakalinaw na yung kabaitan ng Diyos hindi lamang para sa mga buhay, para rin sa mga patay. Kaya nga sabi niya sa Sirach 7:33, no? Pray for the dead. Yan, sa Sirach 7:33 yan. At sa account naman ni Nehemias, basahin mo na lang sister, no, sa Biblia mo, chapter 1 and 2, si Nehemias, humingi siya ng pahintulot sa hari na umuwi sa kanila para ayusin yung libing ng, yung pinaglibingan ng kanyang mga magulang. At nanalangin din si Nehemias sa mga kalahi niya na namatay sa giyera. Yun. So, biblically talagang okay pagdasal. Sabi nga sa binasa ko kanina sa King James Version kung hindi siya umaasa na ang mga napatay ay muling bubuhayin, isang kabaliwan lamang na ipagdasal ang mga namatay na. Sabihin, magiging kabaliwan lang yan kung hindi ka naniniwala na yung mga napatay ay muling bubuhayin. Kaso tayo mga Kristiyano, tayo naniniwala na muling bubuhayin, kaya hindi kabaliwan na ipagdasal ang mga patay na. Tinanggal yan ng mga protestanteng pastor sa King James Version dahil sa lungat sa kanilang turo, kaya tinanggal nila yan. Okay bro. Mayroon bang bro, yung New Testament din yan sa hindi lang sa Old? Si Onesiporos, pinagdasal ni Apostol Pablo. Yan. Si Onesiporos, pinagdasal ni Apostol Pablo. Anong talata nga yun? Kasi sa dami ko hindi ko na matandaan yung mga talata si Onesiporos, isa sa mga obispo sa Corinto, ay pinagdasal niya Apostol Pablo. Yan. At Bojando, pakibasa nga sa 1 John 5:16 and 17, Bojando. Ano yun? 1 John 5:16 and 17. Okay, 1 John 5. Okay, 1 John 5:16 to 17. Ito naman ang sabi. Kung makita nino man na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang hindi hahantong sa kamatayan, ipanalangin niya ang kapatid na yon sa Diyos na magbibigay sa taong yon ng bagong buhay. Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi humahantong sa kamatayan. May kasalanang humahantong sa kamatayan at hindi ko sinasabing idalangin niyo ang sino mang gumagawa nito. So, ayon sa talatang yan, sister, no? Ipanalangin daw yung mga taong namatay na ang kanilang kasalanan ay hindi hahantong sa kamatayan. Ibig sabihin hindi mapapa-impyerno o hindi mortal sin. Para mabigyan sila ng buhay, no? At
anuhain mo yung salitang mabigyan sila ng buhay, sister. Kasi may mga komentarista dyan na yung si pagkasabing bibigyan sila ng buhay, hindi yung mga buhay na tao. Kasi bibigyan mo buwan ng buhay, yung buhay pa. Tama, sister? Yes, bro. Thank you, bro. Pwedeng last, bro, about sa kumpisal, bro, sa kumpisal. Sige, sige. Paliwanag ko lang ng konti para hindi maputol yung sagot ko. No? Ayon sa mga komentarista doon sa talatang yon, possibly, nang tinutukoy ni sa Apostol Juan doon, mga taong patay. Kasi nga, bigyan ng buhay. Kasi, hindi mo naman pwedeng bigyan ng buhay, ang buhay pa. Maliban na lang, kung buhay siya sa physical, patay siya sa spiritual. Pero, malinaw, yan, mapatungkol talaga yan sa mga taong namatay na mayroong kasalanan na hindi humahantong sa impyerno ang kamatayan. Kaya yun ang ibig sabihin ng mga komentarista na yan ay pumapatungkol sa mga taong namatay na. Diyan Hello? do? Ate Jessica? Hello? Ate Jessica? Di na ba kami naririnig dyan? Hello, Ate Jessica? Ate Jessica? Wait lang ha. Hello? Wala na? Oh, thank you. Thank you, bro. Okay. Okay na. Balik na naman tayo sa sa Zoom. Sa Zoom naman tayo ngayon. At walang naka-raise hand sa Zoom. So balik na naman uli ako sa Messenger room. Okay, Dominic De Fiesta. Good evening. Yes, Brother Jando, good evening. Yes, hello. First time ko pong maki-join sa mga ganitong organisasyon. Ngayon, dahil umiikot sa isipan ko kasi na talagang maraming katanungan regarding sa nabanggit sa akin ng katrabaho ko, kaibigan ko, ng tropa ko, na which is saksi ni Jehovah siya. Ngayon, may nabanggit kasi siya na ganito dahil nga hindi ako aral sa mga ganito, sa mga Biblia. So nakikinig din naman ako sa kanya, hindi ko naman siya binabastos, ganito kasi open naman ako sa mga ganyan eh. So ngayon, ang gusto ko lang ipaliwanag dahil nga nakita ko tong mga ganitong mga organisasyon na meron din palang mga ganito na nagpapatunay na ganito, na mayroong Catholic faith defender. So, gusto ko lang malinawan, Brother Jando, regarding sa sinabi sa akin ng kaibigan ko na katrabaho ko din, na saksi ni Jehovah, na si Hesus Kristo daw ay hindi naman daw talagang ipinako sa isang krus, kundi parang nakabitin sa isang poste. Totoo ba kaya yun? Gusto ko lang bigyan ng linaw din. Okay. Kasi umiikot sa utak ko kasi. Hindi ako makahanap ng hindi ako maka-research ng mga patibay ba, patunay. Okay, so Brother So yun lang po, Brother Janto. Sige, Brother Jun Ray, pakisagot. Is, pakibasa nga nung 1919 ng Lucas, Bro Jando? Lucas 1919? Okay, basahin natin sa Lucas 19:19. Okay, itong sinasabi ngayon sa Lucas 19:19. Ito, sabi ang ganito. Sinabi niya sa alipin, mahala ka sa 5 lungsod. Ibaba mo pa yan ng konti, Bro Jando, sa mga 19, ano bang talata yun? Umpisahan mo sa 12, bro? 12? Oo. Kaya sinabi niya, may isang maharlikang pumunta sa malaking lupain upang siya'y gawing hari. At pagkatapos nito siya ibabalik. Ito ba?
nasa ano yun eh, basta sa Luke 19 yan, nakalimutan ko lang yung verse, na sinabi doon, ipinako ang ating Panginoong Kristo. 19, Ito na siguro, brother, ang 1:20-25. Ito ang sabi sa 1:20-25 ay ganito. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako, wait lang mukhang malakas ang hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay. Nung may dumalo sa amin, bro, na saksi ni Jehovah, tinanong ko to Alam mo nung nangyari, nagbangayan ng mag-ama. Yung anak, tinanong ang kanyang tatay. Yung tatay nahirapang sumagot. Pareho sila mga saksi ni Jehovah. Ang sabi ng kanyang tatay, natural, mga pako kasi kasama yung paa. Ay mali. Mga kamay lang yung sinasabi dyan, Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay. So yung mga kamay, sinutatan ng mga pako. Hindi isang pako yun, 2 pako yun. Sa John pala, John 19:18 pala. John 19:18. Sa English, basahin mo, bro. English, anong version sa English? Kahit KJV. KJV. Okay. 19:18. 19:18. Where they crucified him and 2 other with him on other side, 1 and Jesus in the midst. Ito ba? Yan. Tanong kapatid, sabi nila, pinuste daw. Anong sinabi dyan kapatid? Crucified, postified? Brother. Bilang pa, masalamat. Wait lang Ang dami ito Ang dami ng mga nagsibukasan ng microphone Wait lang. I-priority mo yung caller bro dyan do. Yun nga. Ang caller lang ko. Sige, Dominic de Fiesta. Bro. Yes, Siguro, priority bro, ang Islam kasi kailangan ng Islam ang magtanong. Wag mo nang yan paanyuin ang bro dyan do. Hoy. Bawal na ang Islam dito Ano naman kayo, bro, maghintay ka sa sa turn mo bago ka kasi ang nagtatanong ngayon si Dominic de Fiesta. Sige, Dominic de Fiesta, pakiano muna yon, Brother Dominic. So, di ba bro, sabi nung Jehovah Witnesses, ipinuste ang Panginoong Kristo. Gamit ang John 19:18 sa KJV version. Ang sabi, where they crucified him. Ayon sa talata, ano ang sinabi bro? Crucified kasi Jehovah's Witnesses naniniwala naman sa Bible yun Ayon sa talata, ano ang ginawa kay Panginoong Kristo? Crucified, postified. Brother Dominic? Ano daw ang ginawa daw ayon sa talata? Crucified ba daw o postified? Yung kung nilagay nyo dyan sa screen, crucified. Yung wala ng tropa ko, sabi, inano daw, tinari yata sa poste. Kaya nga, hanapan mo siya ngayon na sinabi sa Biblia na pinusti ang Panginoong Kristo, hindi crucify. At saka, kasi sa Bible, ang sinabi sa Bible, Christ was crucified, no? They were crucified him. Crucified. Pag sinabi crucified, hindi yan postified kasi cross nga Ano ba yung cross? 'Di ba? Isang vertical at horizontal cross. Crucified. So ipinako siya sa cross, hindi sinabing pinustified siya. At saka yung highway at crossing magkaiba 'yun. Ayun, Brother Dominic, ito yung ko natin Sabi doon kasi mga pako sa mga kamay, mga butas ng mga pako sa mga kamay. Siya, tanungin mo niyan. Ilang pako ang ginamit sa kamay ayon sa turo ng saksi ni Jehovah? Sa kanila kasi nakapako ganyan. Naka-X yung yung kamay tapos isang pako lang ang nilagay sa kamay. Isang pako lang. Pero ang sabi sa 1:20-25, mga pako. Pag sinabing mga pako, more than one.
Kaya siya, basahin mo sa kanya yung 1:25, tapos tanungin mo siya kung tama ang aral ninyo, bakit mga pako? Wag mo isali yung paa, ha? Kamay lang to. Mga kamay, wag mo isali yung paa rito. Ha? Mga kamay lang. Sige, yun. Yun na lang, Brother Dominic. Okay na ba yun? Mayroon pa kasi siyang paliwanag regarding diyan na bakit siya nasa poste lang. At saka ang sabi niya, ang natatandaan ko is nung panahon daw kasi ng mga pagano, ang buhok daw ng tao ay bawal mahaba. So Ay, mali. maikli lang ang mga buhok. Mali. Hindi raw pwede, bawal daw yung mga mahaba. Ay, anong bawal? Si Samson, mahaba ang buhok, maikli. Tandaan mo kapatid, ito ang sagot mo sa kanya. Ang ating Panginoong Jesucristo ay Nazarene, no? Siya ay meron siyang vow as a Nazarite. Ang mga Nazarite hindi nagpapaputol ng buhok kasi pangako panata nila 'yan. So ipa-aral mo siya about sa history ng Nazarite. Dahil biblically ang mga Nazarite hindi yan nagpapaputol ng buhok katulad ni Samson. Panata nila 'yan. Tanungin mo sila. Sabi mo, bawal mahaba buhok. Okay. Si Samson pa, mahaba buhok no, maikli. Hintayin mo lang ang sagot niya, bro. para naman mapaisip naman siya. Ganon, hindi ba? Okay na ba yung Brother Dominic? Okay, malinaw naman po sa akin na brother. Pwede pang magtanong, isang tanong. Sige, pangatlong tanong. Okay, pangatlong tanong. May nasahan kasi ako sa Biblia nila doon sa awit na ang nakalagay daw doon. So, pwede naman daw palitan yung pangalan doon as a God. So, kaya hindi lang daw kasi nailagay doon as Jehovah. God lang daw kasi nilagay doon. So, Jehovah daw talaga kasi ang pangalan ng God, hindi raw God. So, Jehovah daw talaga. Ay, mali bro. Hindi Jehovah ang pangalan ng God, bro. Batay rin sa kanila mismo. Oh. Baka hindi niya naalala yung sinasabi sa kanilang ano. Pero meron sila, Biblia nila bro dati, yung hanapin ko yung yung ebidensya nasa nang saan ko ba nilagay yun, nawala rito eh. Eto. Yung kanilang Biblia na New World Translation ito ay New World Translation February 9, 1950 sa forward. Ano bang sinasabi doon? While inclining to view the pronunciation Yahweh as the more correct way, we have retained the form Jehovah because of people's familiarity with it since the 14th century. Yung pangalang Jehovah, nagsimula lang yun 14th century. Para naging pangalan ng Ama yun. Pero kung sa kanilang turo na tawagin nilang Jehovah ang Panginoon, wala namang problema doon kung ano yung kanilang ipangalan Ang problema doon kung ipipilit nila na yun talaga ang talagang original name niya. Bakit? Alam ng saksi ni Jehovah mismo, nakatala sa kanilang New World Translation February 9, 1950 na ang pangalan Jehovah nagsimula lang noong 14th century. Kung gusto na pangalanan ng Jehovah, di kayo bahala. Di kami makikialam dyan. Yan ang aral ninyo Di kayo bahala. Pero kung ipipilitin nyo talagang yan ang original name niya, ay wag mo kaming papaniwalain dahil inaamin na nila dito. 14th century lang nagsimula ang Jehovah. Bakit? 14th century nagsimula ang letter J. Brother, okay na ba yun, Brother Dominic? Ayos na po. At least mayroon din akong nalaman na ibang pagtotoo. Okay, right. Regarding din sa pagtotoo sa kanila. So, hindi rin naman ako against sa kanila kasi yun ang aral nila. Tapos ako naman hindi naman ako masyadong aral. So, neutral lang din naman ako. Kasi marami yun. Anong hindi against? Parang, pag hindi ka against sa kanila kapatid, parang sangayon ka sa aral nila. Mali yun. Ayun.
Hindi naman ako Hindi, respetuhin mo yung view nila, pero wag mong sabihin na hindi ka against. Kasi parang sangayon ka na rin. Oh. Tayo talaga bro is talagang kailangan tayong rumispeto sa view ng iba. Hindi naman talaga tayo pare-pareho ng view eh. Ibang view ng Saksi ni Jehovah, ibang view ng Sabadista, ibang view ng Dating Daan, ibang view ng INC, ibang view ng Katoliko. Iba-iba talaga ang view. So ang sa atin na lang dito is ating unawain ang kanilang view. Tapos nasa iyo na kung tatanggapin mo. Once tinanggap mo, ay pareho na kayong dalawa mali niyan. Dalawa kayong mali niyan. Once tinanggap Kulang na lang, mapapinyag ka. O tsaka ito pa, dadagan ko pa ebidensya, brother ha. Itong sinasabi sa ito ay sa Americana Encyclopedia. Gagamit ako Americana Encyclopedia. Ano ba ito? Jehovah, an erroneous form of the name of the God of Israel. Bakit siya erroneous? Itong sinasabi sa sa karugtong niya. Medieval Christian scholars mistakenly combined the consonants and vowels of the two words into the new word Jehovah, which was used in the King James Version of the Bible. So, new word siya. Hindi siya original, then new word siya. Yan na. So, kung yan ang kanilang gusto ipangalan, bahala sila, respetuhin natin yung kanilang view dyan. Pero don't tell me na a-agree ka dyan kahit na may ebidensyang mali yan. Okay na ba yun, Brother Dominic? Brother Dominic? Wala na. O sige.